Hi guys, nandito ako sa Tagudtod, La Union na unang nag-steam sa pamilya si Alona, ang bunsong anak ng family Buyakaw. Pawis mo. Galamig. Ang lalaki Puro buti. Nagamit yung ating pang-steam kasi. Kung nadala ko yung pang-steam na tela ko, medyo malaki-laki yun. Kaya lang, ang hirap kasi magbitbit ang mga Oo. Kaya sabi ko, kung kahit kumot nyo na lang. Ay, Lord, thank you, Lord. Lamig ng shoulder mo pa. Malamig pa ang tuhod. Ay, yun, na. Lamig ng balat mo Grabe. Ang bango ng steam, Maganda kasi mag-steam. Pag nag-steam ka, maganda sa katawan yan. Laki nang naitutulong yan sa katawan. Steam family therapy ang ginawa ko sa araw na ito, kaya ito habang nag-i-steam nakakwentuhan din kami tungkol sa Steam mga therapy. nararamdaman nila at mga problema nila sa katawan. Tagos na sa Anong pakiramdam mo habang nag-steam ka? Relax. Nare-relax ka? Hanggang ulo? Naglalabasan yung mga lamig-lamig mong inipo ng maraming taon. Ngayon makikita mo, malaki ng pagbabago sa katawan mo. Dating konting lamig, bilis ka sipunin. Ngayon, tatagal ng sipon mo. Joke lang. Hindi. At least, lumalaban na si katawan agad sa mga sakit na maring pumasok sa'yo. Nung nakaraan ka nagpunta ng Bagyo, nag-exam. Ay, hindi. Kinuha lang ng result. Tapos sama na ng pakiramdam mo pag-uwi. Hindi kasi nagpapunot rin kasi. Okay. Okay. Ilan ang inano sa'yo? Isa lang. Okay na. Mga nakaraan pa yan, di ba? Ilang araw na. Mainit. Mainit. Nagpapawisa si Alona ng sobra. Takang pawis, Silosa ka pala. Pati ilong mo pawis. Pagtapos niya mag-steam therapy ay nag-therapy na rin siya at sumunod din ng kanyang papa na si Brother Lito. 170 ka naman. 170? Oo. 170 over. 100 kulang ka sa tulog. Kasi mga Kulang ka naman sa 4 to 5 tulog. hours lang tulog ko kasi. Ay, nako. Sige, pahubad ng t-shirt po. Hindi na ako nakatulog ng... Buti na tayo agad tong sa init ng sa labas. Ay, Pinaarawan ko para iisang lang kayo, cover. Kaya lang, ang malaki si kuya. Yan. Mag-steam tayo. Steam pag may time. Ano yung purpose ng Sandal steam? po. Maganda po yung purpose ng steam. Maraming tutulungan dyan. Yung mga organ na mga weak po sa inyo, na-enhance niya pong mag-recover po kung may mga weak part. Nag-steam ako ngunit ang kaso lang yung lagundi. Ay, hindi maganda mag-steam pagka may trangkaso. Bawal yun. Humihina po ang organ or ang system kapag ganon. Ang steam po, ginagamit po pagka walang lagnat. Yung inuubo ako ba yun? Okay lang pag inuubo. Pero yung may taas ang init ng katawan, hindi pwedeng salubungan ng, Ay, oo, hindi. ng pressure. Hindi naman yung mataas ng Oho. yung parang ginaginaw ko. Kasi yan, mahina. Ibig sabihin, mahina po yung inyong body system. Yan. Ito, parang sauna na rin. sauna na rin. Sauna at home. Yung pakiramdam yung paa ko talagang nagiginaw na. Malamig. Kasi yan, pag malamig po kasi ang bones natin, ang body natin, tsaka yung pawis natin malamig na rin. Ganun siguro. Kaya minsan, ang autoimmune system natin, bumabaksak. Mabilis tayo magkasakit kasi po, nakocover na po ng body natin ang lamig ng katawan. Kaya yung iba sabihin, ang lamig-lamig ng yung pinapaano pa yung batok, hindi yung lamig yun. Oo, yun ang nangyari sa akin. Bawal kung tiris-tirisin yung batok nyo ng ma-hard dahil lamig, hindi yun yan lamig. Ayan po, yung mga problema nyo po sa organ. Siyempre, yung flow ng body natin. Umiikot po yan. Pagka may mga parts po tayo ng lymph na connected sa organ, kapag may trigger point siya, may trigger part siya na masakit o may nagtitrigger doon sa na hindi nyo alam, nag-react po dyan sa leeg or sa batok. Kaya yung ibang mataas ang pressure, mataas ang high blood, mataas ang mga hindi nagbabalance ang
blood. December to January to February pag ganyan. Ang gusto kong titirhan dyan sa The West kasi hindi ko makayang lamig dito. O nga, lamig dito. Kagabi, nilamig ako. Kahapon. Kahapon pala. Doon kay Pastor Jaime sa baay. Nilamig ako. Si Pastor pala, nilalamig din. Sabi ko, Pastor, parang nilamig ako. Nilamig ako doon sa sa baay. Sabi ko, hala, ang lamig. Kaya pala yung pagsa sa paligid na lang. Ganda pala yung ganyan lang. Oo. Pang, DIY po yan. Nabibili po yan sa DIY. yung alam ko lang na pang isin yung pinabubula namin. Yung sa kaldero. Oo nga pala. Nakita ko yung pang painit na yung Pang tubig. Pangligo sa Oo. nandiyan kami sa Bagyo. Ano po yan, matagal ko na kong ginagawa to sa mga kliyente ko sa Laguna. Kapag kailangan po ng steam talaga sila. Lalo na yung mga weak na mga organ at saka weak na mga buto. Talagang ini-steam ko po para po lumakas-lakas po. Tsaka gumanda po yung function ng body. Mailabas yung cholesterol, mailabas yung lamig, mailabas yung mga toxin natin, kaya ini-steam bago siya i-therapy kasi mas effective po yung ganun. Kaysa ite-therapy ka, tapos i-steam ka, hindi yung maganda yon. Parang pinagod mo na yung katawan mo, tapos nag mainit ka pa, edi magpuputukan po yung mga ugat mo yan after. Kaya mas maganda, naka-steam ka kasi unti-unti niyang dinidrain. Magandahin mo ng circulation. Binibigyan ng strengthen or init yung buto. Tapos pag tinerapy ka, syempre yung mga ugat na hindi nakadikit na doon sa mga pinanggalingan nilang nakadikit, kaya may pain, magkakalasan yun. Pupunta siya sa tama niyang lugar. Hindi ka parang naka-cruise. Totoo po yan. Oo, kaya sabi ko kay ate, steam kita ate kasi dapat nung nakaraan pa siya na steam. Nung nakaraan, nakakalimutan naman. Malaking naitutulong nitong pag-steam sa katawan. Ako, pag masama yung pakiramdam ko, Ito ginagawa mo. ay opo, nagla-live ako niyan. Nagla-live ako sa Facebook. Nakikita nila akong nag-i-steam. Live talaga. Kaya, May parang at saka para mabuhay yung mga muscles nyo. Lumaki pa yung mga muscles nyo. Parang edad 30 to 40. madaling napapasok ng lamig ang katawan ko. Oo, kasi open pores. Tapos malamig na po yung bones nyo. Yung ulo ko. Kasi nakikita yan dyan sa tuhod. Pagka medyo malamig ang tuhod, malamig ang tuhod. Malamig ang shoulder, malamig din ang buto. Kaya sa talampakan ko. Oo. Ginawa. Kaya kailangan talaga steam ang katapat niyan. Ngayong taglamig, masarap mag-steam kaysa sa tag-init. Hindi pala kailangan sa mukha. Mamaya po, steam nyo yung mukha nyo kapag opo, para po magkaroon din po siya ng magandang i-inhale, exhale nyo po yung nyo ha. Yung inyong para ma-absorb nyo po yung niya. Mainit na? Mainit na sa likod ko. Gumagapang na yung init. Oo. Maigi po yan kasi para yung spine nyo po at saka yung sa head part, magkaroon din po ng init siya. May steam. Parang may apoy sa likod ko na. Manipis na kasi yung mo. Manipis skin ko. Oo, yung skin. Kaya kailangan yan magkaroon ng panibagong build up. Lahat. Kasi minsan pag mahina talaga yung ating bone, yung ating temperature mababa. Kaya, kasi yung nasa bone po yung ating energy na siya po yung nagre-release ng init ng katawan na sa buto po. Tapos yung nagpa-function sa kanya normally para i-deliver sa buong katawan yung ugat. Tapos yung litid po, yung mga lymphatic, siya naman po yung nagdi-distribute ng water. Para po yung mga ugat na nandoon po sa in-between niya, hindi po maipit ng buto at hindi makadikit sa buto. Ganun po yung ng katawan natin. Kaya kung hindi mo siya, bakit ganun? Sakit ang katawan ko, ganito, ganyan, ganun. May dahilan po, maaaring yung ugat nagdikit.
o kaya naipit si ugat. Kasi medyo baksak na yung water, yung fluid natin. Ewan ko kung ganyan si Mrs. Yung ano niya po, yung kanyang capsule, yung dito sa capsule, Hmm. medyo, alam po bang wala ng tissue, yung in between ng capsule, doon sa bone, sa joint. Nawawala na. Oo, yun kaya ganun po yung kanyang shoulder. Mm. Dahil po, syempre, sa kakatrabaho, kakaano sa bukid, numinipis na yung tissue, dumidikit na po yung capsule at saka yung kanyang bone, joint. Parang may nagpapalalo sa ano niya, pagkanipis ng mga ganyan. Opo, Kung ano mga pagkain na opo, nagiging, nagre-react. nagpapalakas o nagpapa-intense na mas lalo pang Nag-aano, kasi, masisira ang ganyan. opo, kasi minsan pagka may kakulangan tayo sa ating katawan, hindi agad na-absorb dahil may problema. Mm. Yung ganyan. Hindi na-distribute ng Kaya tama. nagko-complain mo. 10 edad ang diferensya namin. Buti pa sa'yo, sinasabi. Ang lakas-lakas niyan. Siya nga ang nag-garden dyan eh. Hindi ako nag-garden. Talaga? Hindi, ikaw wala mag-garden. Nag-isko, Malakas ang katawan ni ate eh. Malaki. glass cutter. Oo, kaya matrabaho siyang tao. Ito. Ito yung mga spray, yung mga prison eh, natatakot ako. Mm. Kaya sa akin, kailangan pag nagtrabaho ako, nakatakip lahat. Oo. Siya, hindi. Kumbaga ikaw negative, siya positive. Kayo, ganun ang ano yung dalawa. Pero okay lang yung kaysa parehas negative, mas mahirap po yun. Kaya hindi ako nakatatrabaho kasi yan. Natatakot ako kaya hindi ko napag-aaralan. Pero okay naman yung pagwawalis tambo nyo. Diba? Ganyan sa mga ganyan, simple lang. Oo, yung pagwawalis tambo. Yung mga lason na yan, hindi kailangan mag-ano pa. Hindi na. Buta na lang. Kainin, nag-i-spray. Ako, nag-iiwas ako. Marami akong requirements kung ako, kaya wala. Ganun talagang tao. Iwan ko kung anong ginagawa. Kaya yung bis nga ako, hindi na siya. Buti nga masipag si ate. Masipag siya sa bukid, masipag siyang mag-alaga ng baboy. Ganda ata ng ganun. Kaya yan, nagka-problema na ngayon. Wala na, hindi na. Inanin niya na yung pagiging Hindi na masipag. hindi na makatrabaho. Mga katrabaho po yan, pagka naging okay na yung katawan niya at nalaman niya na kung ano yung pinagmumula ng lahat ng sakit niya. Ang katawan naman ng tao, nag-a-adjust po yan, nagre-recover. May sarili po tayong self-healing. Sa makarecover pa yung Opo. ngayon. Pag- Tension ng joints niya. Kapag ginawa mo po yung tama sa katawan mo, makaka-recover po talaga. Yung cancer nga, yung may heart problem, naka-recover. Ikaw pang wala kang cancer at saka heart problem, di ba? Talagang sinasabi lang sa kanya kasi hindi masyadong uminom ng tubig yan. Kulang siya sa tubig. Siguro kulang. Sinasabi ko. Kasi sa mga pagkain, puro spray. Dry food. Kailangan talaga, lutuan mo talaga siya ng Kasi palaging may sabaw. Marami pa tubig. Ang tao, pagka hindi mo tinignan yung healthy, nasa sayo yun yung kung paano ka gagaling. Dapat, gagawin mo rin sa sarili mong gumaling hanggat meron kang magagamit para maggumaling ka. Or may taong makakatulong para gumaling ka. Kailangan, gagawin mo rin yung tamang health discipline. Yung tamang pag-iingat. Diba? Kasi hindi sa lahat ng oras, ang therapy ka. Tutulungan ka lang ng therapy para makapag-recover, makapag-adjust, mabawasan yung mga sakit na nararamdaman, yung mga problema sa maayos ang katawan. Yun ang therapy. Kasi 2019 yata, punta kami dyan sa Dallas. Nung nagka-COVID na yan, saka naman kami pumunta dyan. Na yung kubo namin, na yung bagong kasal pa kami, na kubo. Yan lang ang
nagtitirhan namin noon. Doon. Ngunit nung nagka-COVID, bawal ng papasyal-pasyal dito. Ang daming pagbabago sa COVID, ano? Mm. Tapos biglang nawala, parang nawala na sa Hmm. sa ano ng buhay ng tao. Ayan na kami sa 2 years. Nangaingin na kami. Yan, nag-garden. Mm. Yan, nagparaan ng baboy. Nung natapos ang COVID, mas madaming nagkasakit eh. Mm. At saka mas madami ang sakit na dumating. Oo. Katulad ito bakit itong pasok-kasuan, mga joints bakit may sakit sa akin ng ganyan. Ayan nga eh, yung baksin yan, sa baksin. Pati ngayong sinasabi ko yung pinsan kong ganyan din ang sakit sa kanya. Simula na nabaksinan kayo. Tanong ko sa niya, hindi naman ako nagpabaksin, sabi niya. Oh, Kaya tapos, sabi ko, baka sakit lang. Minsan pag hindi ka nagpabaksin, sakit niya na yun. May Parang- mahinang parts. Karamihan na nagkaganyan. Marami dito, sabi niya. Hindi naman nagpabaksin, ganyan. Pero may sakit. Yung masakit yung joints. Ibig po sabihin yan, overwork na po sila at saka overpating na. Hindi sa overworking, parehas naman. Normal Oh. sa amin ang magtatrabaho. Mga mahihina. Oo, basta normal lang pagtatrabaho ang ginagawa namin, ngunit bakit ganyan? May kahinaan po ang katawan. Kaya sabi ko, Maaaring nung kabataan, may kakulangan sa bitamina, may kakulangan sa protina, may kakulangan sa yung mga kailangan natin sa calcium, kaya ganun. parang ganyan. Nangyari lang nung dumating ng COVID. Kasi wala namang ganyang sakit na nararamdaman namin. Kasi po nung panahon ng Nagpahilot lang COVID, alam niyo yung panahon ng COVID, naging maselan ang tao kasi parang dumaan po siya sa hangin eh. Ganyan. Opo, dumaan po siya sa hangin. Kaya nga yung iba, sasabihin pag may COVID ka, may virus ka, at ikay nabahing sa mahahawa yung katabi mo. Siyempre, saan po ba lilipad yun? Lilipad po yun sa hangin. Kaya yung iba, imbes na walang problema, lalong nagka-problema. Pero kung tutuusin, yung hindi nabaksinan, mas mataas pang antibodies niyan kaysa nabaksinan ngayon. Totoo po yan. Kasi mas naging maganda ang katawan ng mga walang baksin ng COVID kaysa may baksin. Bumaba ang immune Opo, system. yung may baksin ngayon, akala mo ba, nag-generate, ako vaccinated ako, Astra, nag-generate po ng panibagong sakit. Kaya ang dami ko rin nararamdaman na sakit na hindi ko po sakit noon. Ganyan nga mabibigat yung kinakarga ko noon. Oo. Bakit sa ngayon ang ganyan? Parang hindi mo na kaya, no? Parang Oo. humina nga ang tao Hindi eh. ko ngunit masakit nga yung joints ng katawan ko na yung maghila lang na ganyan, pataas. Para bang ang mga joints natin talagang niraraten niya. Oo, parang ganyan. Oo, binubulok. Mga joints. Marami pong nakaranas niya, kahit ako nararanasan ko rin po yung joints ko. Ganyan ang karamihan na nagpakinggan ko. Bakit kaya ganito? Wala namang ganyan noon. Totoo po, simula po yan kasi naikalat po kasi sa hangin ang virus. Naalis yung Kaya marami tuloy ng hina ang mga katawan. Ganyan. Kasi tayo, nung bata po tayo, dumidede po tayo sa ating ina na nagbibigay po ng malakas na antibodies. Na ano po yun? Kumbaga naalis po yun. Mainit na naman sis. Mainit ulit. Kaya parang Yung plastic na upuan ko may takip pang ganyan po talaga. Kaya sabi ko lagyan ng yung puwet, baka maluto yung may mga parang bato-bato na may mga mahahawakan ka nga sa kanyang mga yung yung parang akala mga bara-bara doon sa ugat. Oo, ganyan. Opo. Ayun nga po yung sinasabi ko sa kanya, nakailang therapy na siya. Ate, lagi kong nahawakan yung mga mo, kayamanan mo sa katawan. Kaya dito masakit pag hawakan mo. May problema sa ugat. Meron po, talaga. Hindi pa siya na i-release na i-drain ng katawan kasi medyo may kahinaan din ng ibang parts niya. Tapos mahina pa siya sa water. Kaya kailangan talaga mas maganda nga po yung nag-i-steam po talaga yung buong pamilya. Isang beses sa isang taon or hindi naman kagandahan na mag-steam ka palagi kasi hihina ang buto nyo po, lalambot po yan. Ang kailangan lang po talaga mai-release po yung mga naka-plaque sa buto, yung mga barado sa ugat para po mag-develop at saka magkaroon ng pagbabago yung mga tissue, yung mga disc natin sa spine.
yung mga ano natin, ugat. Siyempre, maninibago nga lang kayo after steam kasi siyempre, mainit. Oo, siguro. Pagpapawisan kayong palagi. Pero mas okay yun, pero more water. Kailangan more water. Kuha ko kayo ng hot water para inom kayo. Before May 2004, Mm. ubo ako ng mabigat na ubo. Tapos, Parang ano, yung natuyo na pawis, Mm. kasi lumalakad ako punta sa Burgos, mm, napapunta pati at Baguio. mm, Ganyan noon, nang nag-aaral pa si Mrs. mm. At saka pauwi na naman ako dito. Nagkakasakit kayo. Mainit naman na dumadaan ako. Oh. Then magabihan ako sa daan. Oh. Yan. Ang papasok ang lamig na naman. Oo. Ganyan ang nangyari sa ulo ko. Malamig na. Parang nalalamigan kayo sa Baguio. At saka yan na, ubo na. Humina yung katawan nyo. Yung immune nyo. Parang kahit na wala akong sakit, parang tinatrangkaso ako. Ganyan Noon, ang pakiramdam ko. mahina ang katawan nyo. As Unti in. na lang na medyo lumalakas. Pagkatapos na 2002, nagkasakit na naman ako ng puso. Oh, Hanggang sa 2011. anong nangyari sa puso nyo? Nag-heart enlargement. Mm. Bakit nag-heart enlargement? Yung tubo ng puso ko, yung ugat, may masikip yan na banda. Talaga, yung Nalagyan verticals, ng cholesterol. aorta, yung mga nababarahan. Bad cholesterol. Ayan ang, kaya nagkaka-heart enlargement dahil sa nababarahan. Depende kasi yan sa mga kinakain noon. Yung Ako ba? mga tinitake natin. Hindi naman ako masyado sa mga pagkain. At saka minsan kasi ang katawan natin, nagpo-produce po talaga ng ng mga bagay na bumabara talaga. Siguro. Galing sa mga organ din. Siguro, tapos din ng matagal na sakit ko ng ako. Oo, isa rin yun. Kakaubo. Tapos, syempre, nag-aano rin yung lungs natin, yung heart. Parang ganito ang nangyari na sa ugat ng katawan ko. Maliit yung mga bunso. Parang nasiksik. Opo. Makaka-recover pa naman kasi unti-unti naman na nagbabago ang body nyo, tsaka nagbabago rin yung ng katawan nyo. Kaya lang, syempre, hindi, dahan-dahan pa rin, ingat-ingat pa rin kasi syempre, minsan tayo nakakalimot, akala natin magaling na, bigla tayong may kinain na hindi maganda o ginawang hindi maganda, nabigla na naman si body. So, ito naman, nakarecover ako. Kaya nakabubuhat ako ng yung mga kahoy. Yung ginagamit ng pambahay noon. Yan sa Pinas. Ngayon, nakakaano ka, nakikilos-kilos ka na. Noon, sabi nga habang buhay ang gamot na binigay sa akin. At saka, ganyan, hindi ako pwedeng magbuhat. Sinabi sa'yo ng doktor? Sabi ng doktor ko. Humina naman ang katawan ko noong 2011. Punta na ako sa San Fernando. Sabi ng doktor, hindi naman sakit ng puso, kulang ka asin. Sa sakit ng puso, bawal ang mga maaalat. Hindi ako masyado. Katamis. Sabi niya, kulang ang alat mo. Nakikita kung anong kakulangan. Ayan, nagtikin na naman ako ng gamot na alat. Bilis lumakas ako. Yan ang umpisa, hininto ko na yung gamot kasi pinahinto ng doktor. Oo, tama yun. Iba ng doktor ko, hindi na yung doktor ko sa Baguio yung doktor ng puso. Oo, paiba-iba talaga ang mga niya, findings dahil hindi naman lahat ng findings kaya dapat nakakaroon ng second option. Kaya yung mga pag-asikaso mga ganito, alam yan si misis ko. Oo, yan na lang sinasabi ko. Punta ako sa para lang yung trabaho ko lang focus ko. Tama. Kasi kulang ng katawan ko. At least naka-recover kayo. Nakakaano kayo na ngayon. Kaya pag umulan siya ang lalabas na magtakip ng buy-buy namin, nasa labas, kahit ulan, kahit bagong kaanak. Kaya pala, no? Bagong anak si ate. Kasi ultimo asin, hindi na kami makabili. Mahirap talaga noon. Talaga? Dahil sa, yan na, hospital lahat. Lahat napunta sa ospital. Hirap talaga pag na-o-hospital ka. Hindi mo na maano yung buhay mo. Maaari, hindi na kami sa hospital. Yun ang panalangin ko sa Panginoon. Opo, panghawakan nyo po yan at kayo ay gagaling. Basta ingatan nyo lang ang inyong sarili. Ilang taong ka na ba? 16. Senior na. Wala pang apo. Dapat magka-apo na kayo para ma-enjoy nyo yung pagiging grandfather. Grandfather, lala. Diba?
bibigay din yan ni Lord. Pangalawa lang yan, hindi pa kasal. Hindi pa umuwi. Oo. Oh, ang bata pa ng ano niya, no? Pero madadali na yan. Enjoy nyo lang yung life. Lahat ng bagay sa mundo, may mga ano yan, Oo, tamang panahon. may kulay. Makulay at saka maganda. Iba ang kulay. Totoo, iba't ibang buhay din. Kailangan lang ilalagay mo lang siya sa tamang buhay at saka kalagayan na Ganyan na lang. Tumayo ka na lang kung saan ka. kung saan ka. Ganyan na lang. Ganoon. Kung ano ka, yun na lang. Mas maging simple ka, basta't maayos ang buhay mo. Kaysa sa magarbo ka nga, magulo naman ang buhay mo. Mas mahirap yun. Pag magproblema tayo sa ng katawan, mas lalo. Totoo po yan. Kaya ngayon po, pahabaan na ng buhay kasi maikli na yung lifespan ng tao dahil sa mga nangyayari sa atin at saka sa mga ginawa din natin sa katawan natin. Yung iba nga natutulog lang, namamatay na eh. Oo, ilan na yung may mga kliyente ako, pero hindi kliyente ko yon na nagkukwento sa akin, naku te, yung sister, brother niya, nakaupo lang, tapos akala nung anak, natutulog. Nung hinawakan, patay na. O sige nga, paano mo ano yun? Inatake sa puso. Nakaupo lang ho siya ng maayos, hindi siya nagkaroon ng pero nung hinawakan, patay na pala. Kaya kami yung paa ko, yung ginaw. Oo nga, no? Ipapawis yung mukha ko sa katawan. Yung paa ko, ginaw. Giniginaw yung paa niya. Ginaw talaga. Dapat balance sana. Totoo yan. Si Alonda nga puro pawis siya. Turong natin yung heater para. Ganyan din si Mahin, ganyan ang Paa. paa. Yung mga anak mo. Wag na nilang manahin yung mga sakit ng mga magulang. Kaya hangga't bata pa, kaya naman yung i-reverse at saka baguhin. Panganay namin. Kaya si Dadyo, oo nga, bumabaksak ang kanyang flesh. Sabi niya, yung Iba ang sakit. mukha niya. Parang bumababa, nalulusaw. Parang bumababa, sabi niya, kaya nag-exercise. Pero ngayon medyo parang nagbabago naman na yung niya. Ang tinatanong, ano yung therapist? Kaya nga nagbibigay na po ako ng isang beses sa isang buwan hanggat kaya ko magbiyahe. Hanggat kaya ko magbiyahe. Yung paa ko. Yan, bumababa na. Nadadaluin ng pawis. Hanggang sa taas. Kasi medyo yung katawan. Kulang sa energy yung mga bones. Matagal na yan. Tagal na ito. Kaya pabalik-balik ang sakit nyo. Mabutit medyo nakakontrol yung sakit ko na yung lagi ng ubo, nagtatangkaso. Pagkatapos na itong huminto na yung gamot ko. Pinahinto na yung mga gamot mo. Oh, congratulations! 2011 yun, sabi ko. Surban ko galing sa Dati marami kayong gamot. Anim, apat. Hindi kayo gumagaling agad-agad. Last maintenance ko ng puso yun. Oh, hindi naman kayo gumaling agad-agad. At least may experience na mga 3 years. 3 years na hindi naman ako nakakasakit. At least nawala na yung mga gamot-gamot mo. Yung pagkatapos, nakalakad na. 2 years old, hindi pa nakalakad. Talaga may problema talaga siya sa katawan, Pagka ganun. Saka nung bata pa yan, yung sanggol, na mga months, na medyo may tirik ang kanang katawan. Yung ulo na yan, parang sumasayo na nagaganyan-ganyan. Talaga? O tapos, anong ginawa niyo po? Wala naman. Habang lumipas ang buwan, Parang malakas. walang lakas yung cervical spine. Parang Yung leeg, gumaganon. ganyan noon. Talaga? Kaya pinagtatawanan namin kung ngayon na malaki na. Sabi na, malakas. Sabi. Kaya lang, ang leeg niya, parang nakabaluktot palagi. Yun lang siguro. Nakatuko ba? Parang ganun, nakatungkod. Nakayuko.
Sabi ko sa kanya, straight mo yung lagi yung leg mo. Para yung spine mo at saka likod mo, kasi yung ano niya sa spine, meron ding something. Hanggat bata pa siya ngayon, agapan niya yung mga yun para hindi na mag-build up pa ng future sick. Kasi pag nandito si mama niya, tinitingnan yung unan niya. Mm. Minsan matataas ang unan. Mataas ang Ang ulo. posisyon ng kanyang pagtulog. Oo. Kaya pala ganun, parang nakayoko. Tapos ng steam, ano po kayo, punas ng buong katawan. Pagkatapos, palit ang underwear. Mag-rest muna kayo 5 minutes in bed bago tayo mag-therapy. Kamusta naman ang pakiramdam nyo? Sa pag-i-steam nyo? Mainit pa rin ang underwear ko. Mainit pa rin. Okay, sige, enjoy nyo lang. Hindi naman nabasa ang underwear ko. Dito lang sa banda taas. Basta, bawal pa kasi yung basa. Baka mamaya, habang therapy tayo, ano ba yun, uncomfortable. Parang tuyo naman. Hindi na talagang basa. Ito ang asawa ni Brother Lito, Sister Melly Buyakaw. Pagkatapos niya mag-steam, ay nag-selfie moment kami. At ito ang kanilang panganay na si Kuya, yung teacher nilang anak. At si Danjo. At saka ang may problema sa kanyang body system. Nag-steam din siya pagkagaling ng Baguio. Ito ang kanyang bunsong anak at ang anak kong kasama nung ako'y pumunta sa La Union, Tagudtod. Ito, paalis na siya at nag-bonding moment din sila bilang pamilya. Masaya ako dahil nakasama ko ang aking anak sa aking pag-mission therapy at nakabanding ko ang buong pamilya ng Buyakaw family at maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa lahat. Ay ito ang hanap buhay nila, ang walis tambo. Kaya guys, maaari po natin tulungan ng mga komunidad ang mga taong nagtatrabaho at gumagawa ng kanilang mga produkto. Thank you for watching guys. God bless you.